Kabilang lang sa bansa ang magaganda at mga modernong mga motor. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nadagdagan na ng mas maraming high perform at hindi magpapalupig mula sa panloob hanggang sa external ang bagong mga futuristic na motor na kalalabas lang sa Pilipinas na tatalakayin natin ngayon. Talagang mapapabilib ka dahil sa karamihan ng mga inaasahan mong teknolohiya ay ikinabit na sa mukhang magarang motor ngunit nagkakahalaga lamang sa mas affordable na presyo. Ang top 5 new scooter na pang-commuter na tatalunin ang mga sikat na motorcycle gaya ng Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, Honda PCX maging ang Honda ADV. Yan ang aalamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman gabihin po mga subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Euromotor Griffin 180. Kung palabas na disenyong pagbabasehan, tiyak na wala ka nang hahanapin kung ang motor na ito ang isa sa iyong mga pinagpipilian. Motor na ginawa hindi lang para maging kakumpetensya ng Yamaha Aerox, ito rin ay nag-aalok ng mas murang halaga pero nagdadala naman ng hindi matatawarang lakas na makina. Bagamat hindi pa malinaw kung saan talaga mula itong modelo, pero ang alam na rin natin ito ay kalalabas lang din sa Pilipinas ngayon, na kung saan dito na rin inassemble ang buong bahagi nitong motorsiklo. Ang Griffin ang pangunahing opsyon na mga mamimili ng motor na namamahalan sa Japanese brand pero gustong manatili sa iisang estilo lang. Well, kahit sino naman siguro basta't Yamaha Aerox ang tinularan ay talagang mapapaisip ka na lang. Ang lahat ng mga ilaw nitong motor, di gaya ng Yamaha Aerox, ay naka full LED type na klase. Nilagyan pa itong Griffin ng front and rear disc brake na klase, ngunit may combination o CBS braking safety features lamang. Meron din itong kasamang Enhanced Smart Power o ESP technology na maraming benepisyong ibinibigay sa motor, gaya ng mas mababang consumption, malakas na output pero mas tahimik umarangkada. Pagdating sa makina, ang Euro Griffin ay pinapagana ng isang 180cc engine displacement na mas malaki pa sa tinularan nitong modelo, na may kasamang 4-stroke single cylinder at 4 valves, naka-liquid cooled type na cooling system at naka-fuel injected type naman na ignition na ipinares sa isang CVT type transmission na kaya magpalabas ng 23.3 horsepower at 8,250 RPM. Kasamang maximum torque na may 15.7 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May bilis itong Euro Griffin na umaabot sa 125 to 130 km per hour. Habang ang 6.5 na fuel tank capacity naman ito ay pangmalayuan naman sa average fuel consumption rate na 40 km per liter. Meron itong front telescopic fork suspensions at may kasamang hindi tinipid na dual shock absorber na may coil spring at may kasama pang sub-tank. Ang parehong gulong sa harap at likod ay may sukat na 14-inch, naka-alloy wheels at tubeless na. Sinamahan pa ito ng modernong gamit para sa pang-araw-araw na biyahe, gaya ng USB port charging system, malawak na underseat compartment na may kasamang mga console packet, at isang smart key ignition system na may anti-theft alarm at answer back key system. May side stand kill switch na rin ito at engine check warning na sinamahan pa ng hazard lamp system. Ang sukat nito ay nasa 1,970 na haba at may lapad itong motor na 700mm. Tumitimbang ng 115 kg at may seating height na 795mm. Nagkakahalaga sa kasalukuyan ng 108,900 pesos lamang. CF Moto 150SC. Ang CF Moto 150SC ay nakadesenyo bilang isang compact na scooter na pinagsama ang urban agility at ang modern aggressive style sa pagkakaroon ng hindi tinipid na mga katangian mula sa loob at labas ng mga kagamitan. Gaya ng nakakaakit na pakiramdam habang nakasakay sa isang malapad na upuan na may kasamang dalawang pares ng footrest sa magkabilaan, ay makakukuha mo kaagad ang tamang posisyon at mas relax na pakiramdam gamit ang isang bagong maxi scooter style. Kasamang ilan sa mga naglalakihang LED lights din nito na nagbibigay sa scooter bike ng mas mahusay na visibility. Ang konseptong ito ng 150SC ng CF Moto ay maisasama sa pinakamagandang klaseng maxi scooter na mas mura ang presyo.
pero hindi nakakasawang imaneho sa kahit saan mo man gusto. Itong CF Moto 150 SC ay kalalabas lang din sa merkado bago matapos ang taong 2024. Isang 150cc liquid-cooled engine na may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves na gumagawa ng humigit kumulang sa 10.5 kilowatts o katumbas ng 14 horsepower sa kada 8,250 revolution per minute. At may maximum torque na 11 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Ang setup na ito ay nagbibigay ng mas malakas na kakayahan kaysa sa isang karaniwang 125cc na scooter na may bilis na umaabot ng 115 km per hour. Ginagawa nitong mas agresibo at perpekto itong scooter para sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa loob at labas ng syudad. Magagamit hindi lang sa maikling biyahe, maging sa malayuan, dala ang kumpletong gamit gaya ng mas pinalawak na fuel tank na may kargang 8.5 liter at kaya namang kumonsumo ng 40 km per liter. Malawak din ang underseat compartment storage na malalagyan mo ng hanggang sa 30 liters na sukat. Isang TFT display dash panel din ang ikinabit para magbigay ng maraming impormasyon sa rider sa pagmamaneho. Kasama ang ilan pa sa mga mapapakinabangan mo dito ay ang isang console packet na sinamahan pa ng USB port na charging system at mga safety features nito gaya ng dual channel anti-lock braking system sa front and rear brake na may kasama pang traction control system. May kabuuang bigat ito na 130 kg na magbibigay dito ng dahilan para mapanatili ang magandang handling lalo na sa mga highway. Keyless entry na rin itong motor na may answer back key system. Tumitimbang ito ng hanggang sa 135 kg at may ground clearance size na 135 mm. Isang telescopic fork suspensions ang ikinabit sa pangharap, samantalang dalawang shock with coil spring naman sa likuran na sinamahan ng parehong naka-disc type ang harap at likod na braking system na nagpapakita lamang na kaya nitong sabayan o higitan ng mga Japanese brands sa quality, durability at pagiging futuristic. Naka-smart keyless na rin itong modelo para sa mas madali ang pagpapagana na sinamahan pa ng idling stop system para mas mapatipid pa ang gasolina. Nilagyan pa ito ng bagong phone interconnectivity via CF Moto app na pwede mong magamit para madagdagan din ang security features sa pamamagitan ng tracking kung sakaling mawawala ito sa iyong pinaglagyan. Gamit ang makabagong application na features nito, matitrace mo na kagad kung saan ito dinala ng mga kawatan. Itong CF Moto 150 SC ay nagkakahalaga sa estimated price na 119,000 pesos dito sa bansa. Kymco Skytown 150. Isa sa mga aim nitong motor ay magbigay ng mabilis na biyahe sa matatraffic na lungsod. Dalang mas compact na dimension kasama ang mga modernong appearance at mga technical features nito. Isang bagong commuter mula Taiwan manufacturer ay ino-offer bilang kapartner ng maraming commuter, hindi lang sa loob maging sa labas ng syudad. Ay dala ng bagong modelong ito ang lahat ng mga hinahanap mo, gaya ng mas mataas na sporty windscreen protector nito, LED lights sa front and rear, high visibility dashboard panel na may LCD type display instrument cluster na magbibigay ng maraming impormasyon lalo na sa rider. May kasama rin itong Skytown na mga bagong safety features gaya ng front and rear brake na naka-anti-lock braking system at dual channel pa, Bosch type na 10.3. At kasama dyan ay dilagyan din ito ng traction control system na magpapatibay ng seguridad lalo na sa malulubak at madudulas na biyahe. Fully compact na rin ang under chassis suspensions maging ang mga klase ng gulong na ikinabit dito, gaya ng tubeless tires alloy wheels at dalawang malagkit na gulong na may kabuuang sukat sa front na 14-inch at 13-inch naman sa likuran. Nilagyan pa ng pinatibay na suspensions na telescopic fork at swing arm dual shock absorber naman sa likuran na may kasama pang coil spring. Ang makina nitong modelo ay pinapagana ng isang 150cc engine displacement na may kasamang 4-stroke at single cylinder single overhead cam na ipinari sa isang continuously variable transmission type. At kayang gumawa
ng 11.4 horsepower sa kada 7,500 RPM at may maximum torque na 11.5 Nm sa kada 6,500 RPM. May bilis itong Kymco Skytown na umaabot ng hanggang sa 115 km/h. Nakakuha rin itong bagong scooter ng mas malaking fuel tank na 7 liters ang full tank at kumukonsumo naman ng 40 to 45 km/L. Hindi lang sa hugis nito na parang isang touring maxi scooter, ang Skytown ay nagbibigay din ng convenient features gaya ng pagkakaroon nito ng isang USB na may Type-C charging port system, fuel lead tank na nasa central spine at accessible pa. Komportable mo ring mauupuan ang two-way seat design nito na kayang sakyan ng 2 tao, na may kasama pang malapad na footrest para sa magandang posisyon habang ikaw ay nagmamaneho. Nilagyan na rin itong Skytown 150 ng malawak na underseat compartment console packet para sa mga gamit at sinamahan pa ng isang matibay na chassis frame na nagpapanatili ng flexibility ng motor kahit saan mang biyahe. Sinamahan ito ng underslang engine hanger na nagpapanatili ng stability lalo na sa mga cornering. May seating height itong Skytown na 770mm at ang wheelbase size naman ay nasa 1,320mm. Tumitimbang itong Skytown ng hanggang sa 126 kg at nagkakahalaga sa abot kayang presyo na 118,000 pesos lang. Rusi Adventure X 150i. Ang mas malaking scooter ay naging mabilis sa marami, lalo na kung ang pag-uusapan ng performance at capacity ay talagang mapag-iiwanan ng ilang maliliit na kasabayan. Kaya naman ang isa sa mga ino-offer ngayon ng Rusi na Philippine brand ay itong bagong labas nila na Adventure X 150i. Isa sa pambatong motor ngayon ng brand na ginawa para sa urban mobility na magagamit mo sa kahit saan man sa city o kahit pa sa labas ng city. Itong Rusi Adventure X 150 ay ikinategorya bilang isang dual sport bike scooter na handang harapin ang magkaibang paligid, espalto at mababato sa masabot kayang presyo. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng mas mura ang quality pero pagdating sa physical at amenity ay may dala namang practicality, bakit hindi mo ikonsidera ang bagong Rusi Adventure X 150? Ginawa ito para sa mga taong nangangarap magkaroon ng isang dual sport scooter ngunit nahihirapang maka-afford. Ang sulit na quality at presyo nitong scooter na napaka-sporty ay magbibigay din sa iyo ng magandang biyahe. Dalang makina nito na may 150cc ang capacity na sinamahan pa ng single cylinder 4-stroke 4 valves water-cooled type na cooling system na kinabitan naman ng horizontal overhead cam at CVT drive na nagpapalabas ng maximum output na 14.75 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya naman may top speed na umaabot ng 100 km/h. Nilagyan din itong Rusi Adventure X 150i ng LED projector type na headlamp, LED tail lamp na may kasamang 12V 7A battery pack, nagpapahusay ng visibility sa gabi. Ang parehong brake nito sa front and rear ay mga naka-disc type na klase at may suspensions na pang off-road ready, gaya ng front telescopic fork na may kasama pang boot at 2 rear shock absorber na may coil spring. Kasama ang 2 off-road ready tires din nito na may kabuuang sukat na 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Ay bibigyan ka pa rin nito ng maayos na biyahe sa araw-araw niyan. Ang Rusi Adventure X 150 ay may kabuuang dimension na haba na 1,920mm at lapad naman na 785mm. May taas ito na 1,280mm at tumitimbang ng 142 kg. Habang ang ground clearance size ay nasa 120mm, nasapat lamang para magbigay din ng isang malawak na underseat compartment na tamang-tama rin para sa mga matuwid na kalsada, ngunit may kaunting pagbabago naman pagdating sa malulubak na kalsada. Ang Rusi Adventure X ay may lamang 11 liters na fuel tank capacity at
kumukonsumo ng hanggang sa 35 km per liter. Sa abot kayang presyo nito na 110 pesos lamang ay magkakaroon ka ng motor na assemble sa Pilipinas pero sa China nagmula ang mga spare parts. QJ ATR 160. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa para sa parehong urban commuting at light off-road adventures. Nakapareho ng ilang mga dual sport bike scooter na may angking lakas sa parehong field, mapa-urban o jungle, na pinapatakbo ng isang 160cc engine displacement na may kasamang 4-stroke, single overhead cam 4 valves liquid cooled type na cooling system at may kasama pang hybrid system sa engine. Kinukumpleto nito ang performance sa pamamagitan ng pinagsamang bilis at magandang fuel economy, kasama ang iba't ibang accessories na nakadikit sa body na bumabalanse sa pang-araw-araw na biyahe. Gaya ng isang makinis ngunit may pagka-aggressive styling na hinaluan pa ng pagiging rugged looking na nagbibigay sa motor ng napakagandang aerodynamic. Ang katamtamang bilis ng performance ay umaabot sa 12 kilowatts o 16 horsepower ang nagagawa nito na may RPM range na 8,500 at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang fuel efficiency nito ay nasa 45 km per liter na sinusuportahan ng 8 litro ng tangke ng gasolina. At ang kabuuang dimension nitong QJ ATR 160 ay eksakto lang din para sa kahit saang masikip na traffic ay madadala mo rin. Gaya ng kabuuang haba nito na may sukat na 1,990mm, lapad na 755mm, taas na 1,210mm at 1,325mm na wheelbase size na nagbibigay sa motor ng katatagan at kontrol kasama ang timbang ng 132 kg. Nilagyan din ito ng 770mm seating height at 165mm na ground clearance size para mas maging angkop sa anumang terrain. Kasama pa ang mga suspensions nito na naka-inverted front telescopic at dalawang rear shock absorber na may kasamang sub-tank at coil spring na magpapakomportable pa ng biyahe. Ang QJ ATR ay nilagyan din ng mga safety features gaya na naka-hydraulic single disc brake sa harap at likod na mga gulong nito na sinamahan pa ng dual channel o anti-lock braking system, isang traction control system o TCS para sa magandang handling at control ng pagmamaneho sa mga oras na mga mababato, madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan din itong scooter ng mas high upgrade na console panel na naka-TFT display at screen mirroring, LED lighting system sa harapan at likod na sinamahan pa rin ng USB charging port. Meron na rin itong idling stop and start system para sa pagdagdag ng katipiran ng konsumo. At isang built-in hazard lamp na may kasama pang pass switch, malawak na underseat compartment storage at may kasamang mga console pocket para naman sa mga gamit. Ang nagpapanatili sa pagiging off-roader na disenyo nitong motor ay ang isang naked handlebar nito na may kapares na dalawang spoke type alloy wheels para sa mga kontroladong biyahe sa kahit anong kondisyon. Ang ATR 160 ay mainam na pagpilian para sa mga naghahanap ng hybrid na scooter na may kakayahang mahusay at handa para sa anumang paglalakbay. At kung may kukumpara mo sa ilang mga kasabayan at ibang mga brand competitor, marahil isa ito sa pinakamagandang klaseng sasakyan na may dual sport bike category. Kapalit ang kabuuang presyo nito na nagre-range sa estimated price na 149,900 pesos lamang. Hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, pwede nyong i-comment ang inyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos, nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka na mag-ibigay po mag-click subscribe button pati na notification bell para naman ma-update sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katulungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment, kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!